Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Sa episode na ito ay sasagutin natin ang isang tanong na ipinadala po sa ating messenger account. Actually, request po niya ito kung saan hinihingan tayo ng reaksyon tungkol sa isang video o diskurso na itinuturo ng isang kilalang vlogger ngayon sa YouTube. And this topic is about the state of the dead or yung estado ng mga yumao. By the way, ang request po ay galing kay kapatid na Wenz Joel. So, wag na po nating patagalin, pakinggan natin yung video na finorward niya sa atin. Ang kamatayan ay separasyon. Okay, pagsiseparate lang ng katawan mo dito sa lupa, okay, yung soul mo, aalis yan dyan at mapupunta sa kung saan man yan mapupunta. Siyempre, kung mananampalataya ka ng Panginoong Jesucristo, mapupunta ka sa piling ng Diyos. So, ayan sabi ni Ian, ni Pastor Ian, yun daw kamatayan ay separasyon. Hihiwala yung kaluluwa sa katawan at mapupunta sa kung saan. Alam nyo, ikinalulungkot kung sabihin sa inyo mga kababayan, mga kapatid, nabasa ko na po ang buong Biblia pero walang ganitong instances na nangyari sa Biblia at walang ganitong doktrina na itinuturo ang Biblia na hihiwala yung kaluluwa mo sa katawan pag namatay ka. Sana man lang nagbasa siya ng verse sa Bible na sinasabing pag namatay ka, hihiwala yung kaluluwa sa katawan mo. Ganun sana. Pero wala nga kasi nun. Ang sabi sa Bible sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at ang pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagagawa sa ilalim ng araw. So napansin nyo ba ito mga kapatid? Kung totoo na humihiwalay ang kaluluwa sa katawan pag namatay at alam pa ng patay kung anong nangyari sa kanya, sana hindi ganito yung nakasulat. Sana ang nakasulat dyan, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay at alam din ng patay ang nangyari sa kanya. Ganun sana, pero hindi po kasi ganun yung nakasulat eh. Ang sabi, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit ay nawala na. Wala na silang anumang part sa mga bagay na nangyayari sa ilalim ng araw. Ito po yung nakasulat. Bakit hindi ito yung basahin at ituro natin sa mga tao? Yes, death is a separation dahil ang sabi dyan, wala na silang anumang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. They don't have any more participation with anything under the sun. So separated sila. Pero upon their separation, wala silang alam sa nangyayari. Yung pag-ibig na nararamdaman nila, yung galit, wala na lahat yun eh. Wala nang ala-ala na naiwan sa kanilang isip. Kung hindi totoo ito, dapat ang sabi dyan, naiwan ang ala-ala sa kanilang kaluluwa, di ba? Meron ba nun? Wala pong kasing ganun eh. Yung mga tao, yung sagot po sa tanong, nasaan ngayon yung mga namatay na? Halimbawa, yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yung mga namatay na kumilala sa Panginoong Jesucristo, nasa tinatawag natin sila na intermediate heaven. Okay? Intermediate heaven. Pangsamantala doon muna sila hanggat hindi pa dumarating itong rapture. So ito pong intermediate heaven, okay, habang patay sila, consciously na andun po sila sa piling ng Diyos. Okay, hindi po sila natutulog. Wala po tayong ganong theology na pag namatay ang isang tao, matutulog hanggang resurrection. Tatandaan nyo po, meron tayong tinatawag na intermediate state. Temporary, dyan muna po sila hanggat hindi pa nagra-rapture. Ayun, sabi pa niya, kung ikaw daw ay mananampalataya or believer at namatay ka, ikaw ay mapupunta consciously. Ibig sabihin, alam mo, mapupunta ka dun sa tinatawag na intermediate heaven. Pansamantalang langit o langit sa pagitan. At kapiling mo ang Diyos. At ang sabi pa niya, hindi daw totoo yung theology na kapag namatay ka, para kang natutulog. Okay, hindi po sila natutulog. Wala po tayong ganong theology na pag namatay ang isang tao, matutulog hanggang resurrection. Yan tanong ko naman, saan sa Biblia yung theology na intermediate heaven? Wala sa Biblia yon, kahit isang talata. At panoorin ninyo ng buo itong video niya, wala siyang sinite na verse providing the existence of intermediate heaven. Wala po. Kasi pinanood ko yung buong video na to bago ko naman bigyan ng reaction to. Kinuha lang natin yung highlight niya at yun lang ang pinaparinig natin sa inyo.
At wala siyang verse na ibinigay about intermediate heaven. Isa pa sabi niya, mapupunta ka daw sa intermediate heaven consciously. So ito pong intermediate heaven, okay, habang patay sila, consciously na andun po sila sa piling ng Diyos. Meaning, alam mo kung nasan ka. Doon naman sa binasa natin kanina sa Ecclesiastes 9:12, ang sabi doon, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. So, paano to? Diba? Magkakontra ngayon yung sinasabi niya at yung sinasabi ng Biblia, tama? At yung sinabi niya na walang theology na ang patay ay parang natutulog, that's also wrong. Mali rin yun. Alam nyo kasi yung patay, walang alam yan sa nangyayari sa paligid niya. Kahit magbombahan ng hapon dyan, walang alam yan. Kahit may nag-aaway sa paligid niya, walang malay yan. Maliban na lang siguro kung magising, ano? Ganon din po yung patay, parang natutulog. Wala silang alam sa nangyayari. Ni hindi nila alam na nabubulok na yung katawan nila. At kontra nga dito yung sinasabi ni Pastor Akda, ano? Dahil ang sabi niya consciously So, hindi siya naniniwala na ang patay ay parang natutulog. So, ang tanong, ano ba talaga ang sabi ng Bible? Wala nga bang ganung theology? Ito, pakinggan ninyo ha. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ganon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Ayan letra por letra, sinabi sa Biblia, ang mga patay ay natutulog. Nabubulok yung katawan nila pero sila'y natutulog, wala silang alam. Simply because wala silang malay sa mga nangyayari. So, nakita nyo ngayon yung kontrahan ng turo niya at ng Biblia, di ba? Maraming nagtuturo kasi ngayon kontra sa Biblia Ito pa sabi ng Panginoong Hesus, pakinggan ninyong mabuti. Sa Lucas 8:51, nang dumating siya sa bahay, hindi niya pinahintulutan na pumasok na kasama niya ang sinuman maliban kina Pedro, Juan, Santiago at ang ama at ina ng bata. Umiiyak ang lahat at tinatangisan siya. Subalit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak, sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog. At kanilang pinagtawanan siya, dahil ang alam nila'y patay na ang bata. Subalit paghawak niya sa kanyang kamay, siya'y tumawag at sinabi, bata, bumangon ka. Bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad. Ipinag-utos ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Nakita nyo? Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka naman patay Ikaw ay natutulog. Bagaman naaagnas ang katawan mo, magiging kalansay ka, pero sa mata ng Diyos, ikaw ay natutulog lang. Bakit? Kasi para sa Diyos buhay ka, mayroong kang buhay na walang hanggan na nakatabi sa Kanya, nasa kamay niya yung buhay na walang hanggan mo. And by looking on that eternal life, God will never treat you as a dead person. Pagdating ni Kristo, gigisingin ka at ibibigay sa'yo o ibabalik sa'yo yung katawan na naagnas. And then ibibigay sa'yo yung buhay na walang hanggan na iningatan ng Diyos. So because of the existence of your eternal life, God will treat you as living, not dead. Pinatutulog ka lang para magpahinga ka. Oras ng pagpapahinga mo sa lahat ng pagtitiis na ginawa mo, sa lahat ng hirap na naranasan mo, sa lahat ng mga naging alalahanin mo sa buhay, sa lahat ng pagsasakripisyo mo para sa Diyos. Pinagpapahinga ka. At kaya naman yan naaagnas kasi papalitan naman yan Pag nabuhay ka, babaguhin naman yan Hindi na yung katawan mo na yan ang dadalhin mo dun sa kaligtasan o sa langit na pagdadalhan sa'yo. So nonsense na para ingatan pa yan sa katawan mo, di ba? Kasi mamaya explain ko sa inyo, yung Hades. Yung Hades, naandyan po yung Abraham's bosom at yung place of torment. Magkaano po yan? Kumbaga sa isang lugar, yung buo na yan, yung Hades, nahahati po yan sa dalawa. Yung Abraham's bosom, which is doon napunta yung pulube. At ito namang place of torment, doon napunta yung mayaman. So ang tawag po doon sa buong lugar na yon, yan po yung tinatawag natin na Hades. Pero ito pong Abraham's bosom,
Itong Abraham's bosom, dito napunta yung mga Old Testament saints. Kasi tinatanong natin saan napunta yung mga nasa Old Testament. Kasi si Jesus dumating lang ng New Testament, di ba? Okay, nakukuha niyo po? So, nung time na namatay yung mga Old Testament saints, yan, sila David, yung mga namatay noon na kumilala or nanampalataya sa Diyos, okay, naandun po sila sa tinatawag na Abraham's bosom. Okay? Doon po napunta itong mahirap na lalaki, itong pulube. So, yun po yung isang tinatawag natin na intermediate state. So, ayan, sabi pa ni Pastor Ian, yung Hades daw ay nahahati sa dalawang region o sa dalawang lokasyon. Yung Abraham's bosom at yung place of torment. Yun daw Hades, nahahati sa dalawang rehiyon. Abraham's bosom at saka eternal torment. Alam nyo, wala pong ganong nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Mali po yun. Para po sa inyong kaalaman, ang salitang Hades ay isang salitang Grego. This is a Greek term na ang ibig sabihin ay libingan. At sa wikang Grego, ang equivalent ng salitang Hades ay Sheol. Tandaan niyan, The equivalent of the word Hades in Greek is Sheol in Hebrew. So ang tanong, ano ba ang itsura ng Sheol? Meron bang kamalayan ang mga taong napupunta doon? Totoo ba na ang Sheol o Hades ay nahahati sa dalawang bahagi, Abraham's bosom at place of torment? Pakinggan ninyo dito sa Ecclesiastes 9:9. Magpakasaya ka sa buhay sa piling ng iyong asawang babaeng minamahal sa lahat ng mga araw ng buhay mong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, sapagkat yan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, walang kaisipan, walang kaalaman, ni walang karunungan sa Sheol na iyong patutunguhan. Nakita nyo? So kapag napunta ka pala sa Sheol o doon sa Hades, alam mo ba mangyayari sa'yo? Hindi. May Abraham's bosom ba doon na pwede kang magpakasaya habang nakikita mo yung mga tao na umaaray doon sa place of torment? Walang ganun doon. Ang sabi sa Biblia, walang kaalaman doon, walang karunungan doon, wala kang gagawin doon, at wala ka ring maiisip doon. Sheol is a place where you are totally unaware of anything. So mali yung sinasabi niya na may mga regions pa doon, may mga activities pa doon. Walang ganong paliwanag ang Biblia, mga kapatid. So baka tanungin ninyo, so ibig mo sabihin, hindi pala totoo yung sinasabi ni Jesus Christ na yung mayaman is napunta sa place of torment at yung pulubi is napunta doon sa Abraham's bosom? Alam nyo, parable lang yun. Parable. Alam nyo ba ibig sabihin ng parable? Parable means ilustrasyon. Although meron kang aral na gustong ituro using the parable, pero yung ilustrasyon, yung paglalarawan, yung mga elemento na sinabi doon sa kwento, is either pwedeng realidad, pwede rin naman na hindi. Pero majority or mostly ng mga parable ay hindi reality. Halimbawa, yung parable of the prodigal son. Yung bang parable of the prodigal son, true story ba yun? Totoo bang nangyari sa tunay na buhay yun? Hindi naman, di ba? Wala namang ganun eh. Yung parable of 10 virgins na may 5 babae na nag-impok ng langis sa ilawan nila at yung 5 ay hindi. Is that a true story? Hindi rin. So parable is just an illustration. There are not true stories. Yung parable of Lazarus and rich man na napunta yung rich man sa place of torment at si Lazaro naman is nasa Abraham's bosom, hindi din true story yun. Illustration lang yun. Isipin nyo kung ang mga patay na mabubuti ay napupunta sa Abraham's bosom, gaano kalaki ang Abraham's bosom? Diba? Lahat ba ng taong namatay, kasya lahat yan sa sinapupunan ni Abraham? Kaya silang kandungin lahat ni Abraham? Higante ba si Abraham na para lahat ng mga tao is ilagay niya doon sa kanyang lap o sa kandungan niya? Hindi, di ba? Itong itong pinakinggan natin, ginawa niyang region yung Abraham's bosom, isang malaking lugar. Kumbaga sa isang lugar, yung buo na yan, yung Hades, nahahati po yan sa dalawa. Yung Abraham's bosom, which is doon napunta yung pulube. At ito namang place of torment, doon napunta yung mayaman. So ang tawag po doon sa buong lugar na yon, yan po yung tinatawag natin na Hades. Pero ito pong Abraham's bosom, dito napunta yung mga Old Testament saints. Ang liwanag ng parable ni Jesus Christ na yung Abraham's bosom ay hindi isang malaking lugar o isang region, kundi ito'y literal mismo na kandungan ni Abraham. So lahat ba ng tao ng Old Testament kayang kargahin ni Abraham?
Sige nga. Alam nyo, ang paniniwala ng mga Hudyo, ang patay ay wala nang alam sa anumang bagay. So how come na nag-uusap si Lazaro at yung mayaman in literal sense? That's nonsense kasi hindi naman posible yun eh. So ibig sabihin nito, the Jews are interpreting the word of God or the word of Jesus Christ not in real sense, not in literal sense. Parang halimbawa ako, magkwento ako ng nagkarerahan si Pagong at saka si Matching. Oh, syempre hindi naman kayo makikipagtalo sa akin, hindi nyo naman sasabihin, ay imposible yon na may Pagong at saka may Matching na nagkakarerahan. Hindi kayo mag-argue kasi alam ninyo nang ibig kong sabihin ay hindi naman reality. Tama? So the same way, nung marinig nila yung sinabi ni Jesus Christ na nag-uusap itong si Lazaro at yung mayaman doon sa Abraham's bosom at saka sa place of torment, alam na mga Hudyo na hindi naman literal yung sinasabi ni Kristo. Alam nila na hindi makatotohanan yon. Pero may lesson na matututunan doon. Ang kailangan mong makuha doon ay yung lesson sa kwento na ang taong nagtitiis ng hirap habang nabubuhay pa ay makakatikim ng kaginhawaan sa Diyos balang araw. Samantalang ang mga taong nabuhay sa yaman at kalayuan na hindi man lang nagbahagi ng kanilang mga yaman dun sa mga taong nangangailangan, iyon, hindi yun makakatikim ng ginhawa. So that's the lesson. Pero yung ilustrasyon, hindi totoong nangyari yun. And you don't have to take it literally. You don't have to take the elements of that story as your fundamental belief. Hindi ganun. Kaya nga parable lang eh. Ano ba sabi sa dictionary? Mabuti nga magtingin tayo sa dictionary, ano? O ito sa Webster. Ang sabi ng Webster, parable meaning a usually short fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. Nakita nyo? Parable is a fictitious story. Fiction lang ang parable, hindi realidad yan. Fiction, di ba? So you cannot use the illustration of a parable as a doctrine kasi nga fiction lang. Ang dapat mong kunin lang doon is yung lesson, hindi yung mga element na ginagamit sa kwento. And nabanggit din po sa Bible ni Apostol Pablo na, basahin po natin yung Philippians 1:3. Sa Tagalog, ang sabi po niya dito, may pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Anong ibig sabihin niya? Gusto niya na raw pumanaw para makakapiling na si Kristo. Ibig sabihin, to be with Christ. Kaya pag sinasabi natin na sa piling na siya ni Kristo, totoo po yun. Intermediate po yun. Ibig sabihin, once na namatay, after ng judgment. Ano yung judgment? Langit o impyerno. Yun po yung ibig sabihin na in-appoint yung isang tao na mamatay and then after ng judgment. So ibig sabihin ng judgment na yon, yung judgment kung saan siya mapupunta. Kaya itong si Apostol Pablo, ang sabi niya, nais ko nang pumanaw para makapiling si Kristo. So ito pa mga kapatid, silipin nga natin ito. Ang paniniwala niya dito, pag namatay ka daw, meron ng susunod na paghuhukom and then langit na or impyerno. At ginamit niya yung halimbawa ni Paul, na gusto na daw ni Paul na mamatay para makapiling na niya si Kristo. So meaning pag namatay ka, paghuhukom and then punta ka na agad sa destinasyon mo kung langit or impyerno. Alam niyo, maling paliwanag ito mga kababayan. Bakit? Kasi ang paniniwala ni Paul, since he is a Jew, no? Hindi naman porke pag namatay ka is pupunta ka na agad sa langit para makasama mo si Kristo. Hindi ganun ang paniniwala ni Pablo. Ito, pakinggan ninyo kung ano yung tunay na paniniwala ni Apostle Paul, dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pag-apanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa mga araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. See? So kailan makakasama ni Pablo si Jesus Christ para tanggapin yung reward na eternal life? Pag namatay ba siya? Hindi. Ang sabi sa araw ng pagpapakita, yun yung second coming. So hindi agad-agad. May nakatakdang araw na magpapakita si Kristo at doon lamang tatanggapan ni Pablo yung reward niya.
Hindi sinabi na pagkamatay. Nakuha niyo mga kapatid? Yung sinasabi ni Pablo, itinakda sa tao na mamatay minsan at pagkatapos ay paghukom. Anong klaseng paghukom yon? Ibig bang sabihin is dadalin ka na agad sa langit o sa impyerno? Or kung saan man yung intermediary place na pwede kang dalhin na sinasabi niya? Ganun ba yon? Hindi po ganun yon. Ang kamatayan ay close of probation. Ibig sabihin, pag namatay ka, wala ka ng chance para kung ano pang dapat mong baguhin. Wala ng second chance. So, death is, yan po yung magtatakda kung saan ka mapupunta. Pero hindi ibig sabihin is dadalhin ka agad doon. Nakuha niyo yung punto. Namatay ka, so that's already a judgment for you kasi, kumbaga, tinuldukan na yung pag-asa mo Wala ka ng second chance. So that's also serving as a judgment. Pero hindi sinabi ng Biblia na doon ka, na pag namatay ka is doon ka na agad sa destination mo. Hindi ganon. Ang mangyayari, matutulog ka muna. Magpapahinga ka muna sa ginawa mo, magpapahinga ka sa libingan. At dun sa libingan maghihintay ka, unconsciously, wala kang alam. Maghihintay ka dun hanggang sa dumating si Kristo. And then pagdating ni Kristo, bubuhayin ka. At saka ka palang dadalhin doon sa destination mo, base sa ginawa mo nung bago ka mamatay. Ito, pakinggan ninyo yung ating basis, Sa Hebrews chapter 9:27. Binasa niya to kanina, babasahin lang natin ulit. At kung papaanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa ay papakita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Nakita nyo? Kailan ang kaligtasan? Kailan ang langit? Pagdating pa po yan ni Kristo. Hindi yung namatay ka tapos langit o impyerno na agad. Hindi. Maghihintay ka pa hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Bagaman yung kamatayan mo ang nagtakda kung saan ka mapupunta kasi nga yun na ang deadline, wala ka ng second chance. So kung mamatay kang masama, sorry ka na lang. Kung mamatay kang sumusunod sa Diyos, swerte mo. So that's the judgment after death. Pero hindi ura-urada na mapupunta ka dun sa result. Nakuha nyo mga kapatid? Yung sinabi ni Pablo na gusto niyang mamatay para makasama si Kristo, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, agad-agad siya mapupunta doon sa langit? Hindi. Ang sabi sa Philippians 1:20, ulitin natin yung binasa niya and then sama natin yung konteksto. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunman ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. So ano ibig sabihin dito? Ang sabi ni Pablo, mabuhay o mamatay, dadakilain si Kristo sa kanyang katawan. Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang dahil kay Kristo pa rin siya kahit mamatay siya. Ang sabi ni Pablo, naiipit ako sa dalawang ito. Ano ba pipiliin ko? Ako ba'y mabubuhay o ako'y mamamatay? Kasi pareho lang naman Buhay siya, na kay Kristo siya. Mamatay siya, na kay Kristo pa rin naman. Pero ang sabi niya, mananatili akong buhay dahil kailangan nyo pa ako. So, hindi ibig sabihin na pag namatay siya, saka pa lang siya pupunta kay Kristo. No, hindi ganon. Sabi niya, dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kasi kahit naman buhay siya, kasama pa rin niya si Kristo, but not literally. Diba? Kung mamatay siya, kasama pa rin niya si Kristo, but not literally. Nakuha niyo yung punto? Kasama niya si Kristo in the sense na si Kristo ay nahahayag sa kanyang buhay. At kung mamatay siya, mahahayag pa rin sa kanyang katawan si Kristo kasi ginawa niya yung mga ginawa ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa It so happened na gusto niyang mamili. And in what way he wants to be with Christ? Dead or alive? So, ganun yun mga kapatid. So, I think hanggang dito na lang yung reaction ko dito sa video ni Ginoong Ian Akda. At sa nagtatanong, sana po ay naliwanagan kayo. Again, ang lesson na iiwan ko lang po sa inyo ay secure your salvation by living with the examples of Christ.
Pag namatay tayo, maghihintay na lang tayo sandali, magpapahinga, matutulog ng ilang panahon, and then pagdating ni Kristo, we will receive our rewards. So we have to secure our rewards before we die, with the help of God, of course. So, pag dumating si Kristo, it's either langit na kasama niya kung tayo'y ligtas or impyerno kung hindi. Depende yan kung papaano nating naisabuhay yung ating pananampalataya. So, muli maraming salamat sa inyong pakikinig at sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo.